Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ay, salamat, nakalampuas. Ay, Lord, salamat. Praise God. Sa akon pa sa sigigilan taw niya ang iya tutor daw nami pud tingog. Praise God, kung wala backup hindi pud madala. Praise God, hallelujah. Aga ang nagadason sa aton Sister Myrna ang magpasalamat man. Praise God. Additional lang niya, in additional. Kita nyo na gid ako wala gid ko gabayo. Since nagaubra ko, gadilargo gid ko. Ini nga organization na sulod gid sa akong tagipusoon. Way labot nga may ko gabayo, wala pa ko buhok nga taas. Lalaki ni akong buhok ang mga upod ko sa City Hall Cabalona. Diri lang ni nagtaas ang buhok ko. Salamat sa mga prayers ninyo. May isa pag ninyo. Ang bata ko 40 years old, 46 years old. Subong ara sa City Hall Cobra. 1 month pa lang nasa tiyan ko. Kapanigarilyo na ko. Pila ka tuig ang antos niya sige hambal sa akon. Mang untat na ba lang sigarilyo, mang amo niya mo. Pero bisan pamilya ko o friends ko, why may nakapauntat sa akon sigarilyo for 46 years. Thank you, Lord. Kay ari ko di sa imo, Lord, gingamit mo gid si Bishop sa kabuhi ko. Amo na ang hamal sa akong mga amiga. Di may nagbago. Ingko, may nagbago. Ikaw makapabago ka sa akon sa cellphone lang bala. Hindi ka makapabago sa akon, hindi ka makapauntat sigarilyo. Siya tinga na untat. Oo, di premiuhan mo ko. Hindi mo ko pag pressure kung diin ka subong. Kay lain-lain ta. Ang ginahandom ko alinsang una, dungagan ang kinaadman ko about kay Lord. Nadungagan, why gig ko, no regret. Ari ko subong sa inyo, nakig-upod sa inyo, nakig-upod kay pastor, ang tanan nga ginahandom ko, nakuha ko sininga, nanay kita. Salamat, gid sa inyo, mga prayers. Kaya ang handom ko, hindi ko brad pag sinyasi sa madyong, kaya stang madyong nadula pa. Ay, classmate ko sa madyungan. Hindi ko pag sinyasi. Madyong tungit, so ay na sa akong brad. Naglibog ulo ko. Ang balok sa bata, mango arimang 300 pag madyong to. Ay nga, away naman ko naman. Naglibog bala ulo ko. Thank you, Lord. Bishop, thank you. Thank you sa inyo tanan. Nga, ari ko di, happy gig ko. Nga, ari ko sa inyo. Inukdalay kita. Hasta sa pagbalik sa giyo ka, hasta sa otdan sang kabuhi. Thank you, Lord. Kaya namin isang testimony, no? So, in fairness kay Sister Tadi, congratulations. Kay nakakanta ka, tahom gali tingog mo, padayon lang. Sa kay Sister Myrna, sang nadula yan ng sigarilyo yan, nakabistida na siya, unti nagtahom siya. No? Kita ko ni si Sister Myrna, nakita ko ni sa way before, kay nag-attend man kami bala sa mga gatherings, mag-DSWD. Do itong pato siya, subong namin na iyan nawong. Stress-free ko nara sa Ginoo, di bala? That's true. Stress-free kun ara na sa Ginoo. Sa sini naman nga tion, maghahalad naman ang mga ladies ang ilang ambahanon. Ganapang gusto sa lakas ng pagbabago, katuwiran mo ang
katapusan. Hindi ka na mabaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na babalik, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Okay, ihanda naman naton ang aton nga kaugalingon sa paghalad sa Ginoo sa bugay nga nabato naton through giving of tithes and offerings. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Balaan nga amay, kagamhanan nga Diyos. Madamo gid nga salamat sa sini nga bugay nga ginhatag mo sa amon. Kabay pa Ginoo nga paghahatagan mo pagiliwat ang nag-offer sini nga kabay pa nga kung sa diin makabulig sila kag maka-share man sang iyang ila blessings nga nabaton. In Jesus name we pray. Amen. Okay, thank you Lord. Sa siningation, ipahamtang naman naton ang aton kaugalingon sa pagpamati sang pulong sang Ginoo nga igadala sa aton ni Bishop Ricardo Concepcion. Everybody, let's say, God bless Pastor or Bishop Ricardo Concepcion. Conception. Thank you so much, Ma'am Ruth. Magaduko kita sa aton maulo sa makadali. Dear God, we thank you today, Lord, for this precious privilege that you have given to us. We count this time as our precious privilege because not all the times in our life, Lord, that we have many chances. Only once. And if we miss this chance, Lord, we are in trouble for our eternity. But Lord, thank you so much that you have given this opportunity in which we could gather together in this place of God, just only to worship you, magnify your name, Lord God, for thou art worthy, and to give you thanks, Lord, for all your goodness, and even your goodness and loving kindness to all of us. God, as we express our thanksgiving before you today, and I'm asking, Lord, for your favor one more time. God, have your way in our service right now.
Let the Holy Ghost, Lord, will be the one to take control of our worship this morning. And I'm praying, Lord God, for your favor. Once again, Lord, hallelujah, to let your Shekinah glory come down and sweep this place, oh God, and touch the hearts of your people as we listen to your word today. Hallelujah. Give us the desire, Lord, to worship you and to glorify you. And moreover, oh God, give us the desire, oh Lord, to hear your words today. This is my humble prayer with thanksgiving in my heart in Jesus' name. Everybody said amen. Sa umagang ito, ako ay magpipreach sa inyo ng mix na communication. Kasi mayroon tayong kapatid na galing ng Maynila at hindi siya makaintindi ng Bisaya. So, parang problema natin ito ngayon. Pero may God will help me. Praise the Lord. All right? I'm going now to read my scripture as the foundation of the message that God put in my heart right now that I want to share to all of you as precious people of God. It can be found in the book of Proverbs chapter 16, and I'm reading only one verse number 23 of Proverbs number 16. Proverbs number 16, verse 25, it says, "There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." Mayroong mga landas ng akala ng tao ay tama, pero ang patutunguhan ay destruction. Ang Panginoon ay magtulong sa ating lahat na yung mensahe ko ngayon ay ating mapakinggan ng lubos. Ang mensahe ko, it says, the danger of false perception. Ang lahat magsabing, the danger of false perception. Yung anong danger sa Tagalog? Ang panganib sa maling akala. Pwede na kayong umupo, mga kapatid. Ako ay nagpapasalamat na nakita ko yung mga ladies natin ngayon na very active, ang mga ladies natin. Purihin natin ang Panginoon, bigyan natin sila ng malakas na pagpuri. Praise the Lord. Bigyan natin ng halaga yung ating mga gawain dito, mga kapatid. Kasi, uulitin ko, hindi naman natin ito ginagawa para sa ating, para kung anong bagay. Of course, ginagawa natin ito sa ating sarili, pero unang-una, ginagawa natin ito para sa Diyos. Kasi alam natin na kung gawin natin, kung anuman ang mga bagay na para sa Diyos, para sa Panginoon, talagang pagpapalain tayo ng Diyos. You cannot expect blessings and even improvements of your own personal life if you don't do something for God. Tama ba yan o hindi? O kahit sa eskwelahan, huwag kayong maggawa ng mga assignment nyo. Zero kayo. Hindi kayo kapasar. So bigyan natin ng halagang Diyos. Amen? Amen. Hindi yan pangakig. Admonition yan. Amen. Praise God. Okay? Now, nagpapasalamat din ako sa lahat na nagpabaptize, no? Sir Boy, thank you so much of your desires. Sir Boy is also very somewhat like sharp in his mind, no? And it's not hard for me to explain to him everything about God's Word. And I'm just praying for you, Sir Boy, that the Lord will use you someday, that all of your friends, all of your associates before, all of your friends before, it is just my humble prayer that God will give you the power and God will give you the anointing that you can bring all of those friends of yours, hallelujah, to come to the church and go with you in worshiping the Lord in spirit and in truth. Amen. Kasi yan na lang dapat nating gawin, Sir Boy.
How old are you now, Bird Boy? How old are you na? Yung edad mo? 79. Oh, 79. Tama na yung mga gawaing pangkalibutan. Ang ating remaining days ay ibigay na lang natin sa Panginoon. So salamat sa lahat ng nagpabaptize. Itong masasabi ko, hindi tayo nagpabaptize dahil gusto nating mamembro ng iglesia na to. Ang baptism is not a sign of membership. Baptism is a biblical process for everyone, to those who desire to enter God's kingdom. Baptism in water in the precious name of Jesus Christ is the biblical requirement for everyone that wants to be saved. Hallelujah, because it is the Lord Himself saying to those who believe and be baptized shall be saved. That is a conclusive statement of our Lord Jesus Christ. One thing more, He said, except a man be born again of water. He's speaking about water baptism. And of the Spirit, He's speaking about the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, that some of you have not yet experiencing that kind of experience. And this is just my humble prayer, brothers and sisters in the Lord, that someday, somehow, you will learn to decide. You have that in your heart, a desire, hallelujah, to seek the baptism of the Holy Ghost. Because the Bible said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. We need to comply all the requirements, biblical requirements, in order for us to make sure of our salvation. Or else we will be deceived by the enemy. That is why my message today is ang danger. Anong danger sa Tagalog? Ang panganib sa maling akala. So Brad, okay na Brad. Yung ating kapatid dyan, sige. Ito na. Ang lahat ng tao sa mundong ito ay maraming mga akala. Akala ko, kaibigan ko kayo. Akala ko, kaanib ko kayo. Akala ko, magkakapatid tayo. Akala ko, mabuti kang tao. Sabana naman ni mga tonto, akala ko, mabuti kang tao. Pero pala, bugbog serado ako. Maraming naghirap sa maling akala. Kahit sa ating government, I'm sad to say this, but this is reality. This is not what is happening. There are a lot of worse situations na nangyari sa ating paligid. Yung pag-COVID, namatay na lang lahat yung na-hospital kasi sa maling akala nila COVID. Hindi nabigyan ng pansin. Hindi nabigyan ng concern. Hindi na-care kasi maling akala ay COVID. You see? So maraming, ulitin ko, maraming mga tao sa ngayon na mayroong mga maling akala. And I will tell you, church, in God, kailangan walang maling akala. There must be sure and proper understanding and knowledge about serving God, about our destiny, about our salvation, most above all. Maraming mga tao ngayon na akala nila iligtas sila. Pero hindi pala. Yan ang panganib sa maling akala. Daway gid may nag-aamen, di guro ka mo kenchen this. Ano man ilonggohon tani o? Ha? Para practice po ko kay baka makapunta ako ng Maynila at makapag-preach ako doon. Oh, sinong balang araw, hindi natin alam. O nagpa-practice din ako ng in English. Kasi balang araw, baka makapunta tayo dyan sa sa Amerika. Oh, sige. So, sometimes there is a wrong perception
of anyone that they thought they are saved, but the fact is, are not. Yan ang pinakamalaking panganib ng isang tao na siya'y akala niya ay ligtas siya. Yung mga kahirapan niya sa pagsamba sa maraming mga katuigan, maraming anong katuigan? Maraming taon nagsasakripisyo, nagbigay ng malaking pira sa pari, sa pastor, nagbigay ng lahat kasi akala niya iligtas siya, akala niya tama siya. Pero after all, at the end of the day, hindi pala, walang assurance, walang tamang assurance ang kanyang paniniwala. So sa umagang ito, gusto ko na kailangan ko sa tulong ng Panginoon, gusto ko na hindi tayo magkaroon ng maling akala. I'm not only talking about Trinitarian, I'm not only talking about outside people in the outside, but I'm talking to you right now. Kahit apostolic, mayroong maraming akala, maling akala. Abi nila, tama eh. Apostolic eh. Alright. Ito. Sa Bible, mayroong mga illustrated character na magbigay sa atin ng mga idea sa maling akala. Number 1, the life of the Pharisees. Alright, I will explain to you further about the life of the Pharisees. Kaibigan, brother, pakinggan mo ito. Importante ito, brother. Yung tinatawag na Pharisees in the Bible ay yung grupo ng mga tao na religyoso. Mga taong parang hindi makabiak ng baso. Na kung pumasok sa simbahan, parang silensyo talaga. Pag may magkuhit, hindi talaga Pag may magsabi, tingnan mo, sexy yung tabi mo, katabi mo. Hindi. Religyoso eh. Tapos, tingnan nyo ha, alas 3 pa ng umaga. Come on, apostolic. Alas 3 pa ng umaga, nandoon na sa church. Seryoso yan. Kita gani di kugisa daw, kasalawayon pa. Let us make sure of our destiny. Now, akala nitong mga tao na to, ay sa kanila ay parang righteous sila. Tinitingnan nila palagi yung kanilang sarili. Tinitingnan nila yung mga biste, yung mga damit. Pag hindi makainsakto yung damit ni Brad Dulpo, ay parang hindi yan. Pag natingnan ko yung damit ni Brad Miguel, na parang hindi kapasar, parang hindi qualified, ay hindi yan. Tinitingnan ko yung mga membro doon, kung mayroon bang mga kotse, kung mayroon bang mga Starex, pang punerarya yan. At sa kung ano-ano pa. Parang hindi tayo diyan. Tapos, palaging minamasdan ang mali ng iba at hindi nakita ang kamalian niya. That is the life of the Pharisee. They are too religious and very sincere of their ordinances and superstitious belief that when Jesus Christ began to tell them about the kingdom of God, these people persecuted Jesus Christ. Tama ba ako? Hindi. Pinipersecute siya ng mga pare, pinipersecute siya ng mga saserdote, pinipersecute siya ng mga Pharisees. Kasi hindi sila na-use ng ganyan eh. Tingnan mo, brother. Pag nandito ka, brother, pag alam dyan ng mga kaibigan mo, malaman ng mga ibang tao, isusuyaan ka.
Ano ba yung suyaan? Ha? Oh, pagsabihan ka, apostolic ka. Hallelujah, 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 hallelujah. We are being branded by mostly of the people because of the wrong perception. They thought that we are fools. We are foolish. They thought that our worship to God is awkward. And it seems it is not the way it should be in worshiping the Lord because they are used to worship God silently. That is why mayroong isang awit na tinatawag, Silent Night, Oh Holy Night. Hindi ba? Pero ang totoo, ano bang sinabi ng Bible? Let's make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Sound the cymbals, the trumpets, everything, every musical instrument. That is what the Bible said. Pero sa kanila, ay mali yan. So marami mga tao na magpa-impyerno dahil sa maling akala. Ano pa? Sino pa? Hindi lang yung mga Parisiyo. Tingnan mo mga Parisiyo. Pag sinabi na ng Panginoon ang katotohanan, hindi na sila maniwala. Kasi nayos sila sa kanilang tradisyon. Yung mga sabi, kasi pastor, ang lolo ko katoliko Ang lolo ko itong reliyon So manginmatay na lang kami pastor sa kung ano mang mga reliyon namin. Pakinggan mo, parang tama, no? Parang loyal Tama lang yan kung ang tatay mo, ang lolo mo, ay nasa katotohanan. Pero kung wala, paliho. Please, huwag naman kayong parang very extreme na parang hindi mo na pakinggan yung katotohanan. Ang totoo, mga kapatid, ang kailangan natin, ang katotohanan, hindi ang reliyon. Kasi ang reliyon marami. Ma-confuse tayo. Matalang, anong matalang ba sa Tagalog? Malito tayo. Kasi lahat nagsabi, ako namang wasto Ako namang tama Ako naman ang tama. Lahat ng mga reliyon. So malito tayo mga kapatid. Ang kailangan natin, hallelujah, saliksikin natin lahat ng mga verse by verse in the Bible. And let us pray for God's divine revelation. And I will tell you, brother, if you have that desire to know the truth, God, hallelujah, will surely reveal you what is the truth in the Word of God. Because God is not willing that any should perish, but that all, if possible, should come to repentance. This is God's desire for all of His people ever since. Ang problema lang, nandyan sa maling akala. Ano pa? Yung Sadducees. Yung mga Sadduceo. Maraming bawal sa Sadduceo. Aba, pastor, bakit? Baka madala tayo diyan. Kasi maraming bawal tayo Bawal yung sigarilyo. Bawal yung mga pag-short ng mga babae. Sino pa dito nagsushort ng mga babae? Alam ng Diyos yan. Kahit hindi niyo ako sugiran. Kahit hindi niyo ako pagsabihan. Alam ng Diyos yan. Huwag kayong ma-off. Huwag kayong mahiya, ma-off. Mas iniibig ng Diyos ang taong hindi sinungaling. Kahit masama siya. Kung mayroon siyang puso na magsabi, yes Lord, tama yan yung sinabi ni Pastor. I have done many things na parang hindi makapagbigay ng kaligayahan sa inyo. Pero Lord, please forgive me. Yan ang kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang mga hipokrito. Hindi kailangan ng Diyos makiisang mga self-righteous. Ang kailangan ng Diyos ang publikano na marunong siya magpakumbaba at maghingi ng tawad. Ang problema lang, problemado pa siya sa bisyo, hindi pa sa kabalo mangayo, pasaylo. Conforme? O yung mga Sadduceo, maraming mga binabawal. Bawal yung magkain ng mga kalamang, alamang? Kasag ba? Siya man ang kasag? Ha? Alimasan? Yung lukos na malaki, pusit, maraming bawal, at saka yung baboy, litson,
Bawal yan. Maraming mga bawal. No? Tapos, bawal ang pag-asawa. Di ba? Mayroon din, mga leader ng simbahan, bawal ang pag-asawa. So maraming mga bawal. Yung mga bawal, ang totoo, in fairness to everybody, mayroon ding mga bawal sa Bible. Pero ang ating, ang ating sundin, yung mga bawal na nasa Bible. Pero yung mga bawal na wala naman sa Bible, sa salita ng Panginoon, ay wag mong kasi yan ang problema. Mas ang tao ngayon, mas prefer pa sila na magtuman, yung anong pagtuman? Magsunod sa mga traditional at superstitious na mga pamalan. There are a lot of people nowadays that they have rather to choose, hallelujah, to follow traditional traditions and superstitious belief than to accept and to hear the truth in the Word of God. Diba ganyan? So, yan ang mga tao. Akala nila, pero sa kanila, tingnan mo ha, sa kanila, ay sincero sila. Sincero sila talaga. Ang problema lang ay nasa maling akala. O ito pa, sa Bible, mayroon ding tinatawag na tao na si Judas Iscariote. Magpalalim-lalim na tayo. Sa Bible, mayroong istorya ni Judas Iscariote. Alam ba niyo si Judas? Mayroon ding, sa Bible, mayroon ding Judas pero hindi Iscariote. Ha? So, hindi lahat ng mga Judas ay Judas. Mayroon ding mga Judas na matino at mabuti. Pero yung sasabihin ko, yung si Judas Iscariot, ang life niya, ito, makinig kayo, follower siya ng Diyos. Follower siya ng Panginoon. So, ibig sabihin, apostolic. Kasi wala namang follower ang Diyos na hindi apostolic eh. Pagsabihan mo ko sa Bible na ang follower ng Diyos Roman Catholic, hindi yan mababasa. Pagsabihan mo ko sa Bible na ang follower ni Jesus Christ Pentecostal, hindi man mababasa. Pagsabihan mo ko sa Bible na ang follower ni Jesus Christ Baptist, hindi man mababasa. Hindi siya follower ni Jesus Christ, follower siya ni Baptist. Ang follower, ang totoong follower ni Jesus Christ are the apostles. They are the true eyewitnesses of Jesus Christ. Acts chapter 1, verse 8 and 9. And then Luke chapter 24, verses 45 up to 49. Mark chapter 16, verse 16, 17 up to 20. Matthew chapter 28, verses 19 up to 20. There are a lot of scriptures that will prove that the apostles are the true eyewitnesses of Jesus Christ. They are the original. Kita, ang totoo, hindi tayo original. Mga prescriber lang tayo. Listen to me. Tayo ay hindi original. Mga ano tayo, prescriber. Ano bang ibig sabihin, pastor, ng prescriber? Mga follower na lang ng totoong mga apostles. Sino ang totoong mga apostles? Ang 12 apostles. Ang kahit sino man na nagturo at nagsumunod sa doktrina ng mga apostles ay follower ng mga apostles. Tinatawag apostolic. Tama, hindi? Tama ba pa, serbo? Hindi. So, tama yung desisyon mo na maglumabas ka sa Katoliko. At pagsabihan mo doon yung mga kaibigan mo ng boy. Pag hindi kayo makasagot, tawagan mo lang ako. At din sila dalhin dito, nung boy kasi, delikado yung mali ang akala eh. Akala nila, save sila. Pero pala, hindi. So, bigyan natin sila ng katotohanan. O ito, si Judas. Apostolic ito. Kasi sumunod kay Jesucristo. Pero mayroon lang problema. Oh, listen to me, mga apostolic sa ngayon, listen to me. Mayroon lang problema. Ano ba yung problema na makita natin kay Judas? Masama ba siya? Aba, wala kayong makitang bersikulo sa Biblia na si Judas ay masama. Hindi nagsisigarilyo. Hindi naman umiinom. Aba,
ba talagang maganda yung buhay ni Judas? Hindi naman siya sumisira. Pero ano ba yung problema sa kay Judas? Alam ba niyo kung anong problema kay Judas? Come on. Alam ba niyo kung anong problema kay Judas? Kung hindi niyo alam, ipaalam ko sa inyo. Listen to me, apostolic, very carefully. Si Judas ay traidor. Si Judas, mabuti. Si Judas, faithful. Lahat ng mga activities dyan Pero tinatraidor niya ang kanyang Panginoon. At sa kanyang sarili, akala niya, siya ay tama. That is why I am reading the verse in the book of Proverbs, chapter 22, verse 16, that there is a way that seemeth right unto a man. Sabi ng Bible, there is a way that seemeth right unto a man. It seems that in your own perspective, in your own perception, you might say you are in the right way. But after all, listen to me, apostolic, at the end of the day, you are in a way heading to destruction. So as your pastor, as your bishop, this is my responsibility. Because I am accountable before God someday if I will not take care of the flock of Jesus Christ. Hallelujah. If I will not lead you and guide you to the right way. Hallelujah. To God's perspective in which we can have the assurance of our destiny. Because I will tell you, brothers and sisters, in this ministry, we are not playing a game. Hindi tayo naglalaro dito. Nagsasakripisyo tayo dito. Lahat ng mga ginagawa natin, nagsasakripisyo tayo para sa ating kaligtasan. All of us are accountable before God. At hindi dapat na tayong mga nandito, na lahat na tayo mga apostolik, mayroon tayong maling akala. Kailangan malinisin yan, ang ating maling konsepto, maling akala, malinisan yan sa salita ng Diyos. So si Judas, anong nangyari? Tungod kay traidor siya, binaligya iyang Diyos sa 30 pieces of silver. May tani, no? Kung ibaligya ni Judas, si Jesus Christ, 1 million of silver. Pero tanawon mo, only 30 pieces of silver. Ibig sabihin, kahit nandyan si Judas sa pagsunod sa Panginoon, pero ang pagtanaw niya sa ating Panginoon ay hindi niya binavalue ang Panginoon. Listen to me. This is very important. I need your attention. Maraming mga members na hindi nila napansin ang lahat na ginagawa ng kanilang pastor na nagsasakripisyo sa kanilang kaluluwa. Tama ako hindi? Hindi pinapansin. Parang hindi na value yung sacrifices ng isang pastor. Hindi nila binavalue yung tinatawag pagmahal ng kanilang pastor. Hindi nila binavalue ang tinatawag na pag-care ng kanilang pastor. Hindi nila binavalue, mga kapatid, ang mga oras na nandyan ang kanilang pastor sa panahon ng kanilang kahirapan, sa panahon ng kanilang kahinaan, sa panahon ng kanilang pangapasuliran at problema sa buhay. Nandyan palagi ang kanilang pastor. Hallelujah, kung wala man, nandyan pa rin ang mga workers. At hindi na alam, hallelujah, that every night, hallelujah, God is my witness that your pastor is always praying for you na magmatino na kayo sa inyong mga pag-serve sa Panginoon. Don't you know that? But this is the fact I will tell you. Sometimes, hindi natin binabalyo ang ating pastor. Akala natin okay lang yan. Pero mali yan.
kung nagbigay kayo ng halaga sa Diyos, dapat din kayong magbigay ng halaga sa inyong pastor. Totoo hindi? Huwag mo kong sabihin, huwag kang magsabi, iniibig kong Panginoon, pastor, more than sa iyo. Tama siguro. Pero hindi naman dapat at hindi naman makatarungan nun. Ano ba yung mga katarungan nun? Kung kasi in English ko na, sometimes it is not justifiable and righteous that you can say, I love God more than you, pastor. No, that is not the way it should be. Because how could you love God that you do not say, and then you hate, and this is a speaking pastor that you can see? Maraming mga member na kung ano-ano mga plano, hindi magpaalam sa pastor. Pagka makaproblema, buludasot, Pastor. Bakit nangyari yan? Dahil sa maling akala. Hindi ibig sabihin na parang pastor natin ay parang Superman. Hindi naman. Ang ibig ko lang sabihin ito, na kung ano man ang mga pinaplano natin sa ating buhay, ano man mga ginagawa natin sa ating buhay, ano man yung ating mga desires, hallelujah, it's good na nagrespeto kayo sa tao ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, mga kapatid. Kasi ipaalam ko sa inyo, ang prayer ng inyong pastor ay it will avail it much. Hallelujah, that is biblical. Once your pastor will pray for you, expect that God will surely answer the prayer of His servant. Amen. Because this is biblical. Hallelujah. During the time of Moses, listen to me, God is going to destroy the Israel because of their hard-headed attitude, because of their stiff-necked attitude. God is no longer giving His mercy to those people. But listen to me, there is Moses. There is Moses that intercede. There is Moses that asked God's mercy. Sabi ni Moses, Lord, kung kaya mong napalabas sila sa Egypt, bigyan mo pa, Lord, ng mataas na pasensya. Just for the sake na lang sa akin, Lord. Huwag mo silang i-judge. Please, church, i-value natin ang iyong mga spiritual na mga bagay na makatulong sa ating paglago, sa ating paglingkod sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang ibig kong sabihin sa ngayon, huwag mong entertainahin yung maling akala. Yung maling akala, tingnan mo, magbigay yan ng mga confusion sa inyong buhay. Ito pa, at dito ako mag-stop. Dalawa na lang. Alaban niyo si Ananias at si Sapphira. Anong nangyari kay Ananias at Sapphira? Isabi ng Book of Acts, namatay sila. Kung ating tingnan at suriin, ano bang mga dahilan? Bakit namatay itong mag-asawa, si Ananias at Sapphira? Ang Bible nagsabi, kasi mayroon silang mga commitment. Sabi nila sa mga apostles, kung mabinta namin yung aming lupa, ay ibigay namin lahat ang pira para sa gawain ng Panginoon. Aba, parang mabigat yan. No? Di ba? Lahat Imagine, yung property mo, ibinta mo, ibigay sa gawain ng Panginoon lahat. Okay, so ang nangyari, nabinta. Kasi ito, pag may desire ka, honorin yan ng Panginoon. Pero tingnan niya yung next, kung ano na yung motive mo. Ito na. Nang nabinta na, nakita naman ni Sapphira, sabi niya kay Ananias, Ananias, malaking amount ito. Parang magdato ni si Pedro. Si Pedro mangingisda lang, kita may propiedad. Niya kung nihatag nato ni madato si Pedro. Siling ni Ananias, ano man, siling ni Sapphira, ihatag ta lang ang katunga.
Di ba? Siling sa Bible. Wala kabalo ang mga apostles, nga man ang ilang ginimo. Pero, listen to me, sila ang nagatag commitment sa Diyos. Hindi kay ang Diyos, sila. Nag-abot ang commitment, gin-grant ang ilahandom, pag-abot sa commitment, o pag-abot sa pag-grant sa ginushandom, ang ila commitment na change. Ano ang natabo? Ang gihatag nila, katunga na lang. Ari na, pamati. Kasi, binigayin nilang yung hap, hindi ang buo, kasi sa maling akala. False perception. Abi na, okay man na siguro ni. Hindi man ni makita ni pastor. Hindi man alam ni pastor. Lahat kayo alam ninyo na hindi ako palaging hindi na nagpabugal, ano bang pabugal patikal? Hindi nagyumaba, hindi naman ako nagyayabang. Pero itong totoo, hindi ako nyo marinig na every Sunday magpe-preach ng tithes. Pero sugiran ta kamo? Anong sugiran? Sabihan ko kayo sa ibang church, every Sunday, kahit anong message, i-insert yung tithes. Kasi importante yan eh. Pero dito, hindi kayo maka pinpoint ng finger nyo. Grabe pastor, kadawali tithes lang. Grabe pastor, kadawali. Ang pastor pa ang nagbigay sa inyo. Diba? Pero hindi na ibig sabihin na parang itolerate ko kayo nang hanggang matapos na lang yung buhay natin, wala tayong nagawa na buo na pagtuman sa pulong sa Diyos. Itong nangyari, kasi sa maling akala, binigay nilang hap. Anong nangyari? Sabi ng Bible, paghatag nila, wala sila magsiling nga, giibanan, disguising, na naghatag sila. Pero kanami, kaysa Diyos, wala sing malipot. Siling ni Pedro, siling niya, wala kamo nagbutig sa tao. Apang nagbutig kamo sa Espiritu Santo. Kag pagkatapos nga naghambal si Pedro, anong natabo kay Ananias kay sa pera? Napatay sila. Church, listen to me. There are a lot of people nowadays in the apostolic church, in the apostolic ministry, that they are no longer in the church. They are not dead physically, but spiritually, they are dead because of wrong perception. Kayong aking mga anak, listen kayo. Kahit anong makita niyo sa inyong mga sweldo, huwag kayong mag-isip, yung papa ko pastor eh. Okay lang yan kay pastor. Okay lang kay papa. Hindi ako magbigay ng tithes. Sa umagang ito, pakinggan niyo, galing ito sa aking puso. Pag uulitin niyo yan, kung sige-sigihon, anong sige-sigihon? Palagi na lang na ganyan. I will tell you, hindi lang ang Diyos mag-curse sa inyo, kung hindi delikado yung kaligtasan. Kahit ako'y inyong ama. Kayong mga apo ko, makinig kayo. Kahit mga apo ko kayo. Pero kung hindi niyo sundin ang salita ng Diyos, kahit apo ko kayo, mayroon kayong maling akala. Pagdating ng araw, ikaw ay matubang sa lingkuran ng hukbanan sa Ginoo. Why? Because you don't obey the Word of God. Kayong mga anak ko, mga apo ko, yung sinabi ko na magbago na kayo, huwag na ninyong sundin yung mga direksyong mali, mga prinsipyong mali, mga attitude na hindi bagay, na parang naging stumbling block sa mga members. Kung sasabihin ko ito ngayon, na magbago na kayo, dapat magbago na kayo. We've been serving God for many years. At do you think
sa matagal na panahon ng ating paghihirap, ng ating mga sakripisyo. At ngayon pinagpala na tayo ng Panginoon dahil lang sa maling akala, hindi kayo maligtas. Oh, come on. Hallelujah, come on. Kayong mga anak ko, pag pakinggan niyo ako. Kayong mga apo ko, hallelujah. Yung mga apo ko, pakinggan niyo. Palagi kayong tinitingnan ng Panginoon. At palagi din akong na-observe sa inyo. Sometimes it really hurt my heart to see na parang binibigyan pa niyo ng pansin ang mga cellphone sa mga gawain sa bahay. Binigyan pa ninyo ng mga panahon yung mga walang kwentang mga bagay sa paggawa ng mga magandang bagay sa inyong mga bahay. Mga apo ko, listen to me. Hallelujah. We are not playing a game here in the church. We are always standing before God and will give an account that someday, whatever be na ating ginagawa, ay tayo'y manabat sa Panginoon. What a shame on me as your father. What a shame on me, members, as your pastor, na makaringinig ako ng mga salita. Apostolic. May man lang na sporma. May man lang na simba-simba. Pero sa balay, iwanon. Please, delikado yung maling akala. Tayo'y niligtas na ng Panginoon. Tayo'y nasa kamay na ng Panginoon. Ang masasabi ko ngayon, burahin natin yung maling akala at siguraduhin natin ang paglilingkod sa Diyos. Kayong mga workers, may support kayo at wala. Depende sa inyo. Hindi ako magpepersa sa inyo. Pero you have the responsibility as worker in the church. Pagdating ng araw, ang judgment ng Diyos ay nakabase una dito sa inyong pastor at sa mga gawain. Pag sinabi mong, wala akong gasolina, wala akong ano, ang tanong, bakit? Hindi ba kayo binigyan ni Sister Janet ng gasolina? Hindi ba kayo binigyan ni pastor ng gasolina? Anong dahilan? Bakit hindi kayo makagawa ng mga gawain ng Diyos? Marami tayong dahilan. Pero kung gusto mo, maraming paraan. Please, get out of that situation of having a false perception. Mga young people, akala natin okay lang. Pag magtampo tayo, hindi tayo magtukar. Pag magtampo tayo, hindi tayo magpagamit ng Panginoon. Dahil akala natin, okay lang. Hindi yan okay. Hindi yan okay. Pag nasipyat ka, please, young people, musicians, elders, listen to me, church members, pag masipyat ka right away, luhod ka na yun sa Ginoo. Reconcile ka sa Ginoo. Palapit ka sa Ginoo. Magidulsol ka. Mangayo ka pasaylo sa Diyos. Kaya basi mapatay ka. Kag wala mo masiguro ang imo kaluwas. Church, as I'm going now to end my message, burahin natin sa ating isipan yung mga maling akala. Make sure of your destiny. Make sure of your dedication. Make sure of your commitment. Saan ba niyo binigay yung commitment niyo? Yung dedication niyo? Young people, listen to me. Marami tayong mga potentials nito. Marami tayong mga young professionals. Huwag kayo magtampo sa inyong pastor pag sinabi ko ito. This is just my heartfelt admonition, spiritual admonition sa inyong lahat. Kasi potential kayo sa magawain ng Diyos. Sometimes, parang nasubo. Nalungkot ako na parang binigay ninyo lahat ng time nyo sa sanlibutan kaysa gawain ng Diyos.
Please listen to me. Remember your commitment. Remember your saad sa Ginoo. Remember nung nagsabi ka, Lord, pag makapasar lang ko Ginoo. Lord, pag i-bless mo lang ko Ginoo. Lord, pag ibigay mo nito sa akin. Hallelujah. Come on, church. Let us all stand and let us make a recommitment to the Lord this morning. Hallelujah. Lahat tayo ay magpunta dito sa altar. Lahat tayo ay luluhod. Lahat tayo, hallelujah, ay magpunta tayo sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, lahat tayo. Ang pwedeng makaluhod, magluhod tayo. Ang pwedeng makaupo tayo. Lahat tayo, hallelujah, magpunta tayo dito sa altar. Maghingi tayo ng patawad sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Waymaker. Hallelujah. Let us sing that song. Waymaker. The only means and remedy for all of us to get out from that false perception is when we come to God, because He is our waymaker. He is our God that will solve all our problems. He is the God of every situation. Come on, hallelujah. Punta tayo sa Panginoon, mga young people. Hindi kayo mauya. Hallelujah, hindi ka mababalaka. Palapit tayo sa Ginoo, mga kauturan. Simbaw natin ang Ginoo sa tingaga. Come on. When I look into your holiness, when I guess into your loveliness, hallelujah. When all things Praise that God. surround become shadows in the light of it. When I found joy, when I found the joy of reaching your Hear the prayers of your people, Lord. and I will become God, touch every heart right now. Make him realize, Lord. Help them, oh God, to realize. Hallelujah. Even our visitors. God, I pray for them. Touch their hearts, Lord. And open their mind. worship That they may realize how important to make sure for their destiny. God, this is just my humble prayer. Come on, saints of God. Come on, people of God. Worship the Lord. Why don't you open your heart and worship Him? Why don't you open your heart and give your heart to the Lord? Renew your commitment to God. Renew your dedication to God. Oh, hallelujah. Yes. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you, is to worship you. Oh, and only you, my Lord. And only you, my Lord. I worship you. Jesus, I worship you. Oh yes, my Lord. Hallelujah. The reason I live is to worship you. Come on, hallelujah. And only you, my Lord, I worship you. Jesus, I worship you, my Lord. The reason I live, just open your heart, is to worship you. Oh, wala'y sama ka ni mo, Diyos. Oh, hallelujah. Wala'y sama kanimo kagamhanan. Wala yan ang nakatupo. Wala yan ang nakatupo sa gumaho. Nakusog ang ayan. Nakusog ang ayan. Pasitong
Jesus. Bubong sa gugma mo. Takusuga ngayon, pasidunggan ka. Antod may kinabuhi, antod may kusog, antod may ginawa. Let your request be made known unto God. Let your commitment be down. Be renewed in the name of Jesus. Mayawag ka, ugalagaran ko. Antod may kinabuhi, antod may kusog, antod may ginawa. Sa gabi ko, hibayaon ka, antod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka, alagaan ko. Bayawon ka, bayawon ka, alagaan ko. Hallelujah. Magnify your name, Lord. Magnify your name, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's continue to worship the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Come on, let's worship the Lord. Let's raise our hands to love God. Praise His name. Hiniksunong ko. Sa kalangitan, mga bulan o Kapigunan, imong kipahimutan. mga tindog na mga igsoon. Mga pag-an ko. Let us stand. Hallelujah. Hallelujah. Talintas ang atong magamot sa Ginoo. Imong ipasa. Hanap ka na mo. Hanap ka na po sa kahugawan. Imong gihinluan, kinabuhi ko karon. Nahugasan sa hapili mong dugo. Walay sama, kanimo kagamhana. Walay arang makatupong sa luma mo. Takusog ang ngayon, pasidunggan ka. Hallelujah! Hangtod may kinabuhi, hangtod may gusto, hangtod may ginhawa. Sa gabil ko, himayaon ka, hangtod iyak ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka, lalaganan ko. Bayawon ka, lalaganan ko. Bayawon ka, lalaganan ko. Ginoo. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your holy name.